able to travel 14 times na wala po akong binabayaran. Yes! As newly promoted manager po, yan nakikita niyo dyan, 6 pa lang po kami. Nakita niyo ba yung mga picture dyan? Sa yan, sa gilid. 6 pa lang po kami na manager of the company. Newly promoted manager, may all expense paid travel. Ang travel po namin, Europe. Pupunta kami sa London, Europe. So, libre po ng company yun. Sa lahat po ng travel na na-experience ko, yung Dubai travel po ang hindi ko makalimutan eh. Kasi, sarap na accommodation, all expense paid of the company. Yung breakfast mo, buffet. Lunch, buffet. Dinner, buffet. Tapos nag-dinner po kami doon sa gitna ng dagat na nakasakay sa yate. Tapos umakyat kami doon sa pinakamataas na building sa buong mundo, yung Burj Khalifa. Burj Khalifa is 163 floor. Pagpasok mo ng elevator, para kang nasa spaceship eh. Masakit sa tainga, pero ang bilis lang, 10 minutes nasa taas ka na. Nung nandun na ako sa taas, biglang nag-flashback sa akin yung panahon po na ini-invite ako ng friend ko, nung pinipilit akong pakinggan ng opportunity na to. Sabi ko, buti na lang, kinulit-kulit ako ng kaibigan ko. And because of that decision, nabago po yung buhay ko sa punang pamilya ko. At marami rin akong natulungan. At lagi ko pong naalala yung sinasabi ni Dato. Every time nagtutok, yung Dato po natin yung si founder na si Remomor. Every time nagtutok po yan, lagi niya yung sinasabi ganito. Kung ikaw yung taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, lahat na ng frustration, disappointments, rejection, yung kahit anong gawin mong decision sa buhay, lagi kang nadi-disappoint at nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo. Ang gawin mo daw, umakyat ka ng mataas na building. Pagdating mo sa taas, ramdamin mo daw yung ambience. I-feel mo siya. Kasi parang pag nakita mo daw yung lawak, tumingin ka sa taas, tumingin ka sa baba, mararamdaman mo daw na may pag-asa ka sa buhay. Ramdamin mo yung ambience. Pero kung nandun ka daw at hindi mo pa rin nararamdaman yung feeling na may pag-asa ka sa buhay, nawawala ka pa rin ng pag-asa. Ang gawin mo daw, tumalon ka na lang. Ganito po kasi ang point eh. Minsan, may mga tao po na willing magbigay sa atin ng information or idea, pero ang problema, close na po ang mind natin. Ayaw na natin makinig. Tama? Congratulations po sa lahat ng nandito ngayon. Sa kabila ng pag-uulan, sa kabila ng alam natin may baha, nandito po kayo ngayon at willing makinig ng information, ng new idea. Congratulations po sa inyo. Kasi sa daming tao dyan na supposed to be, pwedeng nandito naman sila, pero kayo po ang maswerteng nandito ngayon at nakikinig po ng idea. Palakpakan po natin kayo. Alright? I'm just your messenger. Messenger lang po ako. It's not about me. The most important, yung isi-share ko po sa inyo ng message na pwede pong magbago ang buhay natin, sa punang pamilya natin, at pwede tayong makatulong sa kapwa natin. So, okay lang? Mag-share ko about the products, and of course, about the company, about the business. So, let's start. So, welcome po sa RF Reward Philippines. RF means revolutionary forming. 3 means health, beauty, and luxury. Lahat naman dito gusto maging healthy. Yes. Health is more than wealth. Tama? Yes. Kaya pansin niyo po bakit may BT scan dyan, biotech scan, may therapy. Pansin niyo po bakit may dinadala dito na minsan nakatungkod nung pagdating, pag-uwi, naiwanan yung tungkod kasi okay na siya. Di ba? Ganun po ang product natin na i-discuss ko. Beauty. Lagi kong sinasabi, pag maganda ka, lalo kang gaganda. Totoo po yun. Pag gwapo ka, lalo kang gagwapo. Yung pangit po, yung mayaman.
Yaman na lang. Ang pangit, yumayaman. Ay, sabi, yaman na lang. Alright, okay ba? Yumaman na lang. So, Iron Free means, ang yung Iron Free Philippines started 2013. 2013. Ibig sabihin po, stable na ang ating kumpanya. Pag ang company umabot po ng 5 years, nalagpasan yan, stable na ang kumpanya. 13 years na po atin. So, ibig sabihin, very stable ang company. And our founder, na si Omar, isa po siyang dato sa Malaysia. Pag sinabing dato, mataas po ang respeto ng mga tao sa kanya because he contributed a lot in the government. Dato. I-search niyo po ang name niya, Dato Nasir Omar. Lalabas po lahat ng achievements niya when it comes to this industry. And Sir Alan Taunan, our country manager, siya po yung may-ari ng opisina na to. Pwede mo pong i-search sa Google ang name niya, Alan Taunan. Etong nakikita niyong icon below, yan yung mga magazines na nag-document po sa kanila. And na-feature sila sa several magazines and almost every year, ang dami pong mga awards. Pag nasa-search po ang name ng isang tao sa Google, ibig sabihin, no question about the credibility of the person. Tama? So, nado-document sila. In short, we are in good hands. We are a legal company. Permits and licenses, kompleto po yan. If DA approve, hindi lang sa Philippines, kundi sa Amerika, Canada, at Australia. So, pag ang isang product nagkaroon po ng FDA sa Amerika, isa lang ibig sabihin ng magandang product natin. Tama-tama? So, halal product sa mga brothers and sisters natin na Muslim, maganda ibig sabihin, maganda po yung ating produkto. And, open na siya sa 67 countries. The vision of the company is to open 100 more countries. To become #1 company sa Pilipinas. To become multi-billion-dollar company. Ano yung vision? Sabi nga, eyes is foresight, but vision is what mind can see. Ano yung darating yung time? Ibig sabihin, after 5 years, 10 years, anong pwedeng mangyari sa company na to? Pag eto po, naging multi-billion-dollar company, naging #1 company sa Pilipinas, isa lang po ibig sabihin nun, marami pong magiging milyonaryo sa company na to. At ang good news, sa daming tao dyan sa labas, kayo po ang narito ngayon at nakikinig po ng opportunity. Pwede po kayong maging part ng company na to. At parang hindi po kayo excited. Ang good news, pag eto naging multi-billion-dollar company, naging #1 company sa Pilipinas, pwede po kayong maging part nito at maging milyonaryo. Ayun, excited. Alright. So, product disclaimer, our product license as cosmetics. Ako po nang in-invite, ang sabi lang sa akin, cosmetics yan. Ako hindi ako after sa cosmetics. Kaya lang sinabi mo sa akin na kahit duling, kayang idiretso ang tingin. In the beginning, natawa ako eh. Sabi, paano mangyayari yan? Isang cosmetics products, duling kayang idiretso ang tingin. Stroke, napapalakad. Diabetic person nagiging okay. Parang imposible. Tama. Pero alam niyo po, nung nakikinig ako that time, nagtanong yung speaker, ang sabi niya, sino ba dito ang may experience about the products, kung ano na yung tulong sa kanila? Halos lahat ng nandun sa room na yun, nagtaas ng kanilang kamay. Diabetic, high blood, duling, bingi, may hemorrhoids, ang dami nilang kwento about the products. Pansin nyo kanina, ang dami pong nag-share. Ate Sonia na nga lang, hindi mahuhusan ng kwento yan. Ako nagtataka rin that time. Bakit isang cosmetics ganun po ang effect? Doon ko na-realize because of these ingredients. Ito pala yung sekreto. Ingredients. Kung titignan po natin lahat ng ingredients, lahat yan mayroong benefits, mayroong health benefits. Lahat yan organic,
Pansin nyo? So, eto po yan. Nung naintindihan ko siya, nutrients pala yan na kailangan ng body natin. Ako naniniwala po ako, our body created by God na kailangan nutrients. Tama? And our body is a temple of Holy Spirit. Tama? Yes. Be careful kung ano ilalagay natin sa mind. Mind. Importante yan. Kasi kung ano ilalagay natin sa mind, puro hatred, puro sama ng loob, puro toxic, yun din, delikado po yun. Sa puso, kung itinatanim natin, puro din galit. So, importante rin po yun. Sa tummy, ano yung nilalagay po natin? Kailangan po nutrients. Tama? Hindi po ako Bible expert, pero sabi ng Lord, in-nourish mo ang body mo na nanggaling sa bunga ng kahoy at dahon ng halaman. Ibig sabihin no, kumain tayo ng masustansyang pagkain araw-araw. At uminom ng maraming tubig. Kasi 75% of our body is water. Tama? Kailangan yun. Kaya pansin nyo nung araw, mahaba ho ang buhay ng tao. Tama? 90 years old, ang lakas pa. Mayroon ng 400 years in sa Bible, tama? Pero nowadays, 12 years old pa lang, diabetic na. 30 years old, nagti-chemotherapy na, or nagda-dialysis na. Tama? Meron nga nalulungkot ako, may kararanig ko lang eh. 8 years old, nagda-dialysis. Tama? Because of the toxins every day na ipinapasok ng tao sa katawan ng tao. Tama? Dahil sa mga pagkain po ng mga toxins. Fast foods, processed foods, noodles, soft drinks, milk teas. Tama, di ba? Starbucks. 3-in-1. Okay pa nga yung Starbucks eh. Pero 3-in-1. Ito baka may masakit sa ating negosyo. Pero ang point ko po, everyday toxins na pinapasok sa katawan, dun po ang cause ng sakit ng tao. Ngayon, pag nagkasakit ang tao, lahat naman tayo pupunta ng doktor. Tama, di ba? Nothing against medical doctor, pero medical industry is a big business. At ang kanila pong remedies or solution sa health natin is synthetic medicines. Maintenance. Pansin niyo po ang magna-maintenance. Isa pa lang iniinom ngayon, next time, 2 na, 3, 4. Dumadami ng dumadami. Tama? Kahit sinong doktor ang tanongin natin, lahat ng synthetic drugs, may side effect po yan. Tama. Ito pa ang masakit. Pag narinig natin na may sakit tayo, or naramdaman ng isa sa family members natin may sakit, pumunta ng doktor. Ang sabi ng doktor, delikado ang sakit natin. Kailangan mo ng 1 million. Kasi delikado yan. Pag narinig niyo kung gano'n, may sakit at kailangan ng pera, ano ang mararamdaman natin? May stress. Alam niyo ba na ang stress is number 1 killer sa buong mundo? Na-stress, di makatulog, di makakain ng 5 araw na makain. Ngayon po, nung narinig sa doktor na gano'n ang nangyari, may sakit, kailangan ng pera, hindi makatulog, di makakain, namatay. Ang tanong, sino mo ang pumatay? Stress po. Doktor, anyway, doktor, nadami mo. Dok, hindi ba? Stress po. Kasi ang stress na tao, hindi po nag-work sa kanya ang immune system. Which is immune system, ang nag-iisang doktor na ibinigay ng Diyos sa katawan ng tao. Yun po ang immune system. Doktor siya, natural doktor ng katawan natin. Pag hindi po siya nag-work, kaya po nagkakasakit ang mga tao lalo. Tama? Ngayon, nagtanong ko, kung ang kailangan pala ng katawan natin ay nutrients, dapat pala kumain tayo ng masustansya araw-araw. Tama? Ang tanong, nagagawa ba natin lahat to? Hindi na. Di ba? Pero hindi na. Ngayon kahit pa,
Kumakain ka ng masustansya pagkain. Kung mahina na ang metabolism mo, wala na rin halos pumapasok na nutrients. Pansin niyo po yung nagkakaedad, biniblend na lang yung kinakain kasi mahina na yung metabolism. Panunaw. Kasi yung importante yun eh. Pag kumain ka ng malunggay, alam kong masustansya ang malunggay, ipaprocess ng digestive system, yung dumi ilalabas, yung nutrients yung sasama sa bloodstream para i-deliver dun sa vital organs natin. Tama? Nasusundan? Yes. Pag mahina na siya dahil nagkakaedad ng tao, kahit kumain ka pala ng masustansya, kulang na ang nutrients na sumasama sa bloodstream natin. Ang good news po ito. Fermax 3 is a nutrients na hindi mo na kakainin. Ipapahid mo na lang. Papasok po sa ating katawan. Papahid lang. Paano mangyayari yun? Ipapahid ko lang, may papasok sa katawan. Paano mangyayari? Because of this process. Nanotechnology process. Pag sinabing nanometers, measurement po yun. Yung skin pores natin, yung butas ng skin natin, or hibla po ng buhok natin, is around 80,000 to 100,000 nanometers po yun. 80,000 to 100,000. Ang Fermax 3, i-prenosis po siya ng 2 nanometers lang. So, para mas maintindihan, kunyari, ito yung skin pores natin, itong room na to. Ito yung butas po ng ating skin, itong room na to. 80,000 to 100,000 eh. Yung Fermax na to lang kaliit, ano ho ang magiging tendency pag pinahid mo siya? Ito yung skin pores natin. Ito yung Fermax. Anong tendency pag pinahid? Pasok agad. Kaya pala gano'n. Pag pinahid mo ang cream, just matter of seconds, nagpe-penetrate siya sa skin mo. And sasama sa bloodstream mo yung mga nutrients na yun. I-deliver siya through bloodstream sa ating mga vital organs. Nag-gets? Nasusunod? Kaya pala, importante ito. Ako ho, wala man akong sakit, pero ginagamit namin yan everyday ng family ko. Kasi prevention is better than cure. Kailangan pala natin ito everyday. And, sino ba yan, pag pinangin naman ito, pahid mo lang sa mga panses. Scalar energy, sino gumagamit mo ng cellphone? May cellphone ba lahat dito? Yes. Cellphone? Yes. Alam niyo ba na ang cellphone mataas ang radiation? Kaya kung ang cellphone itinatabi niyo sa pagtulog sa gabi, nasa may uluhan natin, ang taas po ng puro natin magkaroon ng brain cancer. At pansin niyo po yung mga ganang ginagawa, katabi yung cellphone matulog, nasa may uluhan, pagising sa umaga masakit ang ulo. Because radiation delikado sa katawan. Which is radiation, hindi mo pwedeng iwasan yan. Kasi because of internet, television, microwave, radiation, and cellphone. Kaya yung mga lalaki, lagi mo sinasabi, pag lagi nasa bulsa, yung cellphone, dalawang cellphone, alam na natin kung ano nasusunod doon. Lagi sa tabi. So, delikado po ang radiation. Kung meron mo kayong anak, apo, na 12 years old below, i-minimize po natin ang paggamit ng gadgets. Kasi delikado po ang radiation. May mga apo po ba dito? Apo? Meron ba kayong apo? Kung 12 years old below yan, pagsabihan po natin na i-minimize natin ang paggamit ng gadgets. Pero ang good news, Fermax 3 has scalar. Ang scalar po na ito ay pangontra sa harmful radiation. Pangontra siya sa harmful radiation. Pag nagpahid ka ng cream or yung bote nasa katawan mo, yung radiation hindi tumatama sa'yo. Nabablock na. Ngayon, kung ang balance mo, lalo yung may edad na, hirap nang mag-balance ng katawan niya, hirap nang umakyat sa hagdanan, hirap nang bumaba sa hagdanan, magpahid ka ng cream. Tatakbo yan pakyot ng hagdanan. Bababa siya ng tumatakbo. Ganun po ang scalar. Gusto natin subukan? Kung ang nabubuhat mo 5 kilo na, kung nagpahid ka ng cream, yung 10 kilo magaan sa'yo. Sino po hindi pa nakapahid ng cream? Sino? Ma'am, nakapagpahid na po kayo? Hindi pa ako. Gusto nyo, subukan po natin. Try po kayo dito. I-try natin. Try natin.
yung hindi pa nagpakit mo ng trade. Pahiram ng Carmax pala. Pahiram. Ma'am, try na natin. Iti-test ko kay ma'am about the scalar energy. Ma'am, dito po kayo. Ito-test natin. Ngayon po, ganito po gagawin natin. Yan. May laman to? Gagawin natin ganito. Ganito po kayo. Harap po kayo doon. Yan. Ano yan? Ilalak niyo po. Yung kamay niyo. Ilalak niyo po ito. Yan. Yan. Tapos i-firm niyo. Ilak niyo. Tapos ito po, naka-V. Paano? Ilak niyo po kasi ipupush ko to off balance para ma-off balance. Pero kukutrain niyo po na hindi kayo matumba. No worries, kakabang naman ako dito. No? Titignan natin yung lakas mo kung gaano kalakas yung pwersa mo na hindi ka matumba. Labanan niyo po ako na hindi kayo matumba. So na off balance, paano? This time, ilalagay niyo po ito. May ilaman na ba? So this time, ma'am, pareho lang din. Ako parehong pwersa. Pareho na rin po ng lakas na ginamit nyo. Kontrahin niyo po katulad kanina, labanan niyo po ako katulad din kanina. Wala ko kayong babaguhin. Labanan niyo po katulad kanina. Magkaiba po, tama. Tanggalin ko ulit. Tanggalin ko ulit. The same procedure po. Same lakas po, wala akong babaguhin. Katulad kanina. Kontrahin niyo po ako katulad kanina. So this time, no, paano siya? This time, wala ko niya. Lalagyan ko si ma'am. Konting-konti lang. Konti lang po ito. Ayan. Kaso naka-face mask si ma'am eh. Pero ilalagay ko dito kay ma'am sa kabilang side lang. Ayan. Ito yung pinakamalaking portion ng katawan natin. Ayan. Ngayon, nung nilagay ko kay ma'am niya, yung wala na yan, penetrate kagad. Nutrients na nakita yung sasama sa bloodstream ni ma'am. Tapos meron na siya scalar. Since ito ay firming in lifting, mapapansin nyo yung face ni ma'am, umaangat tong kabilang side. Kaya lang, pag uwi niya po mamaya, tagilid yung mukha ni ma'am. Pero nawala sa face mask yung mamaya. Pero pakita mo po mamaya. So same procedure po. Same lakas mama, same lakas. Pareho lang po, wala kang mabagoyin. Komprahin niyo po katulad kanina. Yung pwersa kanina, ganoon din po ngayon. Labanan niyo katulad. Sige, i-firm niyo po. Kontrahin niyo po katulad kanina. So this time, kahit anong push ko kay ma'am, malakas po kayo. Pansin niyo, ganyan po ang scalar. Ma'am, thank you po. Protected na si ma'am ng harmful radiation. Ganyan po. Ramdam niyo po ang difference. Right. Sa lalaki, sino pa di pa nagagamit? Na-experience mo na sir? Sino? Yung hindi pa nagpahid, hindi pa nagpahid. Hindi pa ba nagpahid? Ito mo natin. Sa lalaki naman, same procedure sir. Yung nakita mo, kopyahin mo lang siya. So ilak mo to, tapos ito nakadikit yan. Nakadikit yan. Idikit mo, nakadikit. V, yan. Kontrahin mo siya na, labanan mo ako. Ibig sabihin, hindi ka dapat matumba. Kontrahin mo ako. So this time, ilalagay ko to. Lapit ko. So the same wala kang babaguhin siya. Kung ano yung pwersang ginamit mo, ganun din ngayon. Parehong binitawan mong pwersa kanila. Kukontrahin mo, wala labanan mo, katulad nila. So magkaiba siya. Tama. Tanggalin ko ulit. Tanggalin ko ulit. So the same. Same lang siya, wala kang babaguhin. Kontrahin mo, katulad nila. Yung pinakamalakas katulad, labanan mo, katulad nila. So, iba. Ngayon, lalagyan ko si Sir. Abin siya, hindi na lang. So, para ma-experience nyo nila, ilalagay ko this time, pareho lang. Mapapansin mo ang face ni Sir, aangat yung kabilang side. Ng ano yan. Since nilagay ko na yan dyan, papansin mo ang face yung gagawin siya, kabila. Ipapakita natin. Sa walang face mo si Sir. Same lang Sir wala kang babaguhin. Same pwersa na ginamit ko kanina. Kung anong lakas ang ginamit mo, ganun din ngayon siya, wala kang mabaguhan siya. Ilak mo to, kontrahin mo, katulad kanina. Labanan mo katulad kanina. Sumakay ako sa'yo, ha? Ramdam mo. Sumakay ako sa'yo.
Si ma'am kasi, hindi ko masakyan eh. Kaya lalakad ko. Iba. Pansin yung face ni sir. Tingnan mo, umaangat na siya. Umaangat na siya. Nag-lift. Balikan mo na lang, para pantaya siya. Ganyan po ang tawag doon, scalar. Scalar. So, mamaya na. Scalar energy. Importante po yan sa atin. So, yun po yung natawag. Di ba may binibenta nga lang yung bracelet? Yung necklace that time. Magkano yun? 30,000? 15,000? Depende sa brand. Ito po libre inilagay yung scalar sa bote, sa cream. Kasi ang intention po ng scalar is to protect the efficacy of the product. Kasi organic siya. Alright? So ito naman, serum. So another product natin, pero almost the same ingredients ng Formax 3. Halos pareha lang po siya ng ingredients. So ito naman focus on face. Alright? Pag serum po, napakamahal po ng serum. So ngayon, balikan ko yung Formax. Ang Formax po, maganda ito sa blood circulations. Pag pinahin nyo ito, gaganda ang blood circulation. Kaya kami po, pagka may mga stroke, inilalagay namin agad sa ilalim ng dila. Alam mo, na-stroke, lagay namin sa ilalim ng dila habang dinala sa ospital. Pagdating sa ospital niyan, pinapabalik na. Right? Ganyan ang palagan natin. And then, pangalawa, maganda to sa mga nerve problem. Ano yung nerve problem? Frozen shoulder, back pain, frozen fingers, sugat, paso, hemorrhoid, duling, dingi, mga nerve problem yan. Kaya tulungan ni Formax 3. Pangatlo, hormonal imbalance kaya niyang tulungan. Like yung bukol, diabetic, hormonal imbalance po yan. Ang diabetic person ang hindi nagpuproduce na balance na insulin, yung pancreas niya. Medical doctors, bibigyan ka ng synthetic insulin, turok or pahid. Ay, inom. Ito, pahid lang, susuplayan ng nutrients ang pancreas mo, magiging healthy ulit siya. Pag naging healthy ulit ang pancreas, magtatrabaho siya ng tama. Magpuproduce siya ng balance na insulin. Pag nag-produce ng balance na insulin, mawawala ang pagka-diabetic ng tao. Yan ang ginagawa niya. So, mga tawag na hormonal imbalance. Yung di ka makatulog, hormonal imbalance na po yan. Yung laging galit, hormonal imbalance yan. So, yun po ang kaya niyang tulungan. Kaya pag kilala ko kayong laging galit, pahiran niyo ng Formax, babait yan. So, pang-apat mga autoimmune disease like psoriasis, vitiligo, kaya po tulungan ni Formax. Then, Formax 3, almost the same ingredients ng Formax 3. Ito naman, pure on the face. Pero sabi nila, pag sinabing cosmetics, binibili yan ng mga babae kahit gano'ng kamahal. Pero hindi lahat ng cosmetics pareho-pareho ginawa. May tinatawag na chemical-based cosmetics. Kapag ka nakain mo nalagay mo sa mata, pwede kang mabulag, pwede kang malason. Ang tawag doon chemical-based cosmetics. Lipstick nyo, pag nakain niya, possible pwede kang malason. Delikado. Ibig sabihin, chemical yun, chemical-based. Etong product natin, cosmetics din siya, pero kahit makain mo, hindi ka malalasan. May lagay mo man sa mata, hindi ka mabubulag, lilinaw pa mata mo. Yan po ang product natin. Good or very good? Yan. So, testimonies, select po ang case niya. This is my best for her. Hormonal imbalance ang case niya. Using of the products, na-solve ko yung problema niya. Si Annie, GERD problem, acid reflux, naging okay po yung health niya. Si Mas Alma, eto siya. And then, eto Malaysia. Ito yung autoimmune disease. Vitiligo ang case na yan. Vitiligo. And, Ma'am Elvie, nandyan siya. Ayan, sa labas lang. Makita niya, Ma'am Elvie. Ito ho, kapatid ko. Ang case ng kapatid ko, multiple operations ang nangyari sa katawan niya. Marami siyang medication of doctors. Hanggang sa isinusuka niya na yung medication of the doctors, and sabi ng doctors, wala nang pag-asa health niya. Ang sabi ko lang sa kanya, kasi kung narinig mo wala nang pag-asa health mo, manidepress ka. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag mong masyadong seryosohin yung sinabi sa'yo ng doktor. Isa lang naman ang kumukuha ng buhay natin, si Lord lang. Siya lang din ang pwedeng magpagaling. Siya lang din pwedeng magpagaling. Ang sabi ko, baguhin mo ang lifestyle mo. Baguhin mo. And use Formax 3. Sinunod niya po ako. Ngayon po,
healthy. Kapatid ko. Kapatid ko po talaga yan. So yan, kapatid. Makikita nyo minsan dito yan. Maganda ba products? Maganda. Sino gusto ng produkto? Sino? Lahat? Ngayon, sino gusto ng pera? Wala may gusto. Tapos na tayo. Pero tanong ko ulit, sino gusto ng products? Sino gusto ng pera? Lang talaga. Sino dito gustong kumita ng extra money? 30,000 pesos yun naman. 30,000 din naman. 20,000 din naman. Extra income lang. 30,000 din naman. 50,000 din naman. 100,000 din naman. Magiging milyonaryo. Alam niyo po, tinatanong ko to, bakit gusto niyo kumita ng pera? Kasi ang products po natin maganda. Pag iprinomote ko ng artista, sino po ang babayaran? Artista. Tama. Ngayon po, hindi po gumagamit ang kapel ng artista. Kayo po ang mag-promote, kayo ang mag-share, kayo ang babayaran ni company. Okay ba yun? Gamitin mo, ikwento mo, pinapromote mo yun, ibig sabihin. Babayaran ka ni company. Nay, kunyari lang. Magandang product, kwento mo. May bumili. Kumita ka. Okay ba yun sa'yo? Ganun lang po ang negosyo natin. Gamitin mo ang product, ikwento mo, pwede kang kumita. Paano yung kwento mo, ikwento mo sa iba? Binayaran ka pa rin. Yung kwento na iba, kwento pa rin. Nabayaran ka pa rin. Yung kwento, habang nagkwento, binabayaran ka. Ngayon, yung mayaman ka na yan. Pwede ba yan? Ganun po ang negosyo natin. Okay ba yung ganun, business? Pero naniniwala po ako kasi, lahat ng gusto natin sa buhay, nagsisimula po yan sa tamang idea at tamang prinsipyo. Tama? Kasi kung ang mga idea ang alam natin sa ngayon, hindi po nag-work sa buhay natin, palitan natin. Kasi hindi nga po nag-work eh. Ako po, I have 3 wealth principle na itinuro ko ng mentor ko na nagbago ng buhay ko, na nagbago ng buhay nila. Gusto niyo marinig? Wealth principle. Gusto niyo ba marinig? Number 1, make money while you sleep. Okay ba po nanay kumikita habang natutulog? Tulog ka, kumikita ka. Okay ba yan? Ay, ayaw? Kahit tulog kumikita ka. Hindi ko rin po alam yan. Making money while you sleep. Number 2, copy successful people. Kopyahin lang natin ginagawa ng successful na tao. Di ba? May kasabihan, di ba? Birds with the same feather flock together. Or the same birds. So, ang point na po, kopyahin natin ginagawa ng mga successful na tao. Number 3, don't work for the system for the rest of your life. Let the system work for you. So, alam mo presentation, mas maintindihan yung sinasabi ko. So, disclaimer po, hindi po namin sinabi pag nag-join ka ngayon, kinabukasan mayaman ka. Wala mong ganon. Kasi this is a real business na kailangan natin pag-aralan ng sistema. Alright? Di ba yun ang plan B? Ang maganda mo rito, plan D mo lang siyang gagawin. Sino may job? Job. Sino ang may business? Wala talaga eh. Walang sumasagot. Sino may trabaho? Sino may job? Okay, may business? Okay lang yun. I-add lang po natin ito as your plan B. Something happen to plan A, at least may plan B tayo. Pero ang masarap dito, yung tinatawag na freedom of time in money. Yung alam mo yung matutulog ka kapag inaantok ka na. Yung gigising ka pag tapos ka na matulog. Ang sarap ng ganun, tama? Freedom of money yung matutulong ka sa kapwa mo na hindi mo na iniisip kung magkano kasi may pera ka. Ang sarap ng ganun, di ba? Kasi yung iba ko, maraming pera, walang time. Yung iba naman, maraming time, walang pera. So dito po, find your reason why you're doing something. Ano yung purpose mo? Ano yung purpose natin sa buhay? Kasi iba po, nawawala na ng pag-asa. Nawawala na ng purpose sa buhay. Alam mo yung tumanda na, okay na yung mga anak, may sarili-sarili ng pamilya, nakapag-aral na lahat, financially okay naman siya. Pero wala na siyang purpose. Ay namatay yung half, yung
yung kabilang asawa, nalungkot siya, wala na siyang purpose. Pag kailangan po may purpose, kasi pag malungkot ka na at wala ka ng purpose, kukunin na natin. Baka kunin tayo dito. So, kailangan may purpose. And reason why you're doing something. Industry, maraming industry pwedeng magpayaman sa tao. Like, artistahin ka, pwede kang yumaman. May yumayaman mo ba pag-artista? Meron. Music, magaling kumanta, pwede kang yumaman. Sports, magaling mag-basketball, mag-boxing, pwede kang yumaman. Tama, di ba? Ay, kailangan ng talent doon. Pero sa industry natin, kahit sino pwede dito. Pero hindi naman lahat pwede pumasok sa company. May qualification po ang company. Kahit po naka-attend ako ng presentation, hindi po lahat pasok dito. Qualification, number 1. Tingnan natin kung pasok. 3 qualification. Number 1. You must be good looking. Tingnan nyo nga po katabi nyo kung pasok. Sa tumatawag, pag nandiyan ka, damay tayo. Hindi. Nung pumasok po kasi may promo eh. You must be good looking, ibig sabihin nun. You must be nice and happy person. Kailangan nakangiti lagi. Yan. Si Tita Nets, lagi nakangiti yan eh. Masayahin ka dapat. Hindi yung problemado lagi sa buhay. Kapag ka kinausap mo, lagi siya may problema. Kala mo siya ang biktima ng mundo mo. Pansin mo gano'n? Sinisisi lahat. Kamag-anak, kaibigan, gobyerno, pati mundo sinisisi niya. Pansinin mo ang ganyan tao. Pag kinausap mo, ikaw na walang problema. Pagkatapos mo siya kausapin, problemado ka rin. Tama? Importante, masayahin ka. Number 2 qualification. You must have dream. May pangarap po ba sa buhay? Importante yun. Importante may pangarap. Number 3, you must have heart to help other people. Kailangan may puso ka na mahilig tumulong sa tao. So, industry po ng network marketing, or ito po, dating skeptical ako. Kasi, pag sinabing network marketing, ang una kong nasa isip na tayo, pyramid or scam. Pero, hindi pala totoo yun. Ang network marketing, itinuturo na sa mga eskwelahan, itinuturo na po siya sa mga universities. At nire-recommend po ng mga successful person like Bill Gates. Kilala ba si Bill Gates? Siya po yung author siya po yung author. Siya po yung founder ng Microsoft. Sino nakakilala sa kanya? Si Bill Gates po, isa sa mga interview niya, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Kasi maganda pala talaga ang network marketing. Robert Kiyosaki, siya po yung author ng libro na Rich Dad Poor Dad na po. Basahin niyo po libro na yon. Ang libro ni Robert Kiyosaki, ito po yung... Sino nakabasa ng libro dito? Ni Robert Kiyosaki? Jan Reljan. Recommend ko po basahin niyo yun. Kung hindi niyo mabasa na, ibabasa niyo po sa mga anak niyo, sa apo niyo. Kasi pag nabasa ang libro na yan, babaguhin po ang buhay ng apo natin, anak natin. Because of that book, marami yang ginawang successful. Ako hindi po ako nagbabasa before. Kasi nung barbero ako, binabasa ko yung Jaril Tik-Tik. Jaril Tik-Tik. So ito po, binasa ko libro niya. Yung libro na yun, ang author nun is, ang title nun is, Rich Dad, Poor Dad. Ang rich dad daw mga negosyante. Ang poor dad mga empleyado. Dahil walang yung mayaman na empleyado. Tama or tama? Tama, di ba? Kaya pansin niyo po ang mga Pilipino, pareho tayo ng magulang, sabi ng magulang natin, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho, aayos ang buhay natin. Hindi naman totoo yun, tama? Pero Chinese pansin niyo. Mag-aral ka mabuti, pag-graduate mo, bumili ka ng, magtrabaho ka, saglit lang, mag-ipon ka para makapag-negosyo ka, o mag-ipon ka, makapag-business ka, o bumili ka ng negosyo. Pansin niyo, di ba? Magkaiba. Dahil, sino mayayaman sa atin? Mga Chinese. Kasi sila po yung nag-negosyo. Tama, di ba? Karamihan. Pero Pilipino puro employment. Eh, wala nga po yung mayaman na empleyado. May ibig sabihin nga ng job, just obey boss. Just on budget. Tama? Ngayon, business. Si Robert Kiyosaki po, nire-recommend niya ang network marketing net business. Nung nabasa ko po ang libro niya, ang sabi ni Robert Kiyosaki ganito, kung ikaw yung tao na wala pang idea sa negosyo,
or mahilig kang tumulong, network marketing business is the best to start. Maganda pala ang network marketing. Kaya nga lang, pag-aralan po natin. Kasi marami nag-join sa ganitong industry, hindi naman talaga nila ginagawa eh. Nag-join ngayon, kinabukasan, hindi na umati ng training, hindi man talaga nila iniintindi ang sistema. So, ang maganda lang dito, habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. So, part-time mo lang siya gagawin. Habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. Ako po, nung first time kong ginawa to, hindi man ako salesperson. First time kung akong tumayo in front of people, 3 audience lang, nasa harapan ko. Iniwanan mo ako. Na-prejudice ako ng time. Nung time na yun. Pero sabi, lahat ng bagay na tututunan. Pag-aralan po natin. Ang maganda lang, habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. At may mag-guide sa'yo. May tuturo sa'yo. Okay ba yan? Yes! I-guide ka. So, new concept? Sa new concept po is, eto muna. Tinanong ko to kanina eh. Lahat gusto mo yumaman. Tama? Tama, di ba? Lahat. Ang tanong na pangalawa, paano? Paano nga? So ito yung sekreto. Bakit may taong yumayaman ng yumayaman ng yumayaman? Pansin nyo? Kahit nagkakapilang sila. Bakit ang yayaman nila? May tao namang ginagawa na lahat, ganun pa rin ang buhay. Ano yung sekreto? Ang sekreto po is having a leverage and residual income. Leverage and residual income. Tandaan niyo po yun. Leveraging and residual income. Yun po ang sekreto ng mayayaman. Ang good news, meron yan dito sa Act 3. Tandaan niyo po ito kasi alam ng presentation, mas naiintindihan niyo sinasabi ko. So, new concept, kung may experience ka sa network marketing, okay lang. Kung wala naman, okay lang din. Kasi nga, this is a new concept. Bakit? Wala siyang joining fee, no monthly charges, no annual fee, no sales volume, no quota, no flash out points, no multiple accounts, no renewal fee, no monthly charges, no preparing, no auto-shipment, no hard selling. Ang product po natin, madaling i-market. Kasi nga, pinapahid lang. Kahit hindi mo ka marunong mag-explain, pero pag marunong ka magpahid, magugustuhan nila yan. Marami po dito na ayaw in the beginning. Nung napahiran, biglang nagka-interest. So, pahid-pahid lang. So, mas madali. Alright? Magkano ang product? 4,900. Mahal o mura? Sabi niya Lola, ano ba? 4,900. Mahal o mura? Mahal. Mahal. Alam niyo po sa akin, mahal din siya noon. Pero nung hindi ko pa naiintindihan ng value, alam mo, itong 4,900 ang nag-save ng buhay ng pamangkin ko. Supposed to be o-operahan dahil nabagok ang ulo, nagkaroon po ng blood clot. Dinadala sa ospital, pasuray-suray. Tapos ang sabi ng doktor, kailangan daw operahan. Ang ginawa ko namin, pinahira namin ng Formax every 30 minutes. Nung chinek ulit ng doktor para operahan na siya, ang sabi ng doktor, hindi na kailangan operahan. Na-save yung bata, na-save yung pera. Kapatid ko na nga lang, inaiwan ng doktor eh. Milyon ang ginastos. Because of these products, naiwasan niya ko yung sobrang gastos na yun. Na-save yung buhay niya, na-save yung buhay ng mahal kong kapatid. Ang tanong, magkano ba buhay natin? Magkano? Priceless. Tama? So, ibig sabihin, mura siya kung makakatulong. Tama, di ba? Eto na lang. Kunyari, bigyan ka ng 20 million. 20 million. Tapos kinabukasan, di ka na magigising. Anong gusto nyo? 20 million o gigising ka bukas? Magigising. Oo. Mahal. Mura pa. Wala na, di ba? So, ang tanong ko po ngayon, mura siya, tama. Kasi alam natin ang value ng products. Sabihin natin, 1 million
bibilihin nyo pa rin? Siyempre. Oo, may pera lang naman. Tama naman sila na. Tama yun, pero kung wala kang pagkukunan, Tama po. Ang point ko lang, mura ang product once you understand the value. Tama. Kung makakatulong to, gagawa tayo ng paraan. Eh, paano kung ginawa mo ang negosyo? Payayamanin tayo. Gagawin ba natin ang negosyo? O, di ba? Pag sinare mo ang product, nagka-negosyo kayo, yayaman ka, gagawin mo ba? Di ba? Din pa yan sa tayo. So, ngayon, nag-usap naman tayo. Di ba lahat naman gusto kumita ng pera? Wala, ito negosyo to eh. Pinag-usapan natin eh. Wala akong negosyo na walang puhunan. Tama? Walang negosyo na walang puhunan. Pero pagdating sa negosyo, hindi ganun kadali rin. Kahit may 1 million ka ngayon, 2 million ngayon na hawa, pag wala kang idea sa negosyo, pwede ka pa rin malugi. Tama? Ang magandang negosyo po, franchising business. Kasi may sistema na yan. Like Jollibee, McDonald's, Starbucks, i-franchise mo yan, yayaman ka. Sino dito ang may 45 million to franchise that business? Kasi may system yun eh. Kung magne-negosyo ka ng walang system, challenging yun. Sari-sari store. Alas 12 ng hating gabi, uutangan ka. Tama, di ba? Karenderya. Alas 2 na madaling araw, gising ka na para mamalengke. Tama? So, hindi ganun kadali mag-negosyo. Pero ito po, 40,660. Ang maganda ron, may kapalit ka ng 14 buses. Ang halaga halos lahat ng 14 pieces, 68,600. At pwede kang kumita ng 52,000 araw-araw. Pwede na ba yan? Yes! 52,000 a day? Minsan ka lang maglalabas ng ganito. Yung product na 14 pieces, i-invest natin sa health. Kasi health is more than wealth. Tama? Health. The best investment is health. Kasi kahit gaano ka karaming pera, pag health ang bumigay, tapos lahat yan. Tama? Maliit siya, nakapagkan. Eto na. How to make money? Once you join, magkakaroon ka ng, ito yung ways of earning, ways to earn. So, isa-isa natin. Ang diamond package nito, ang tawag dito direct selling. So, first income, yung direct selling. Ngayon, magsasampol ako. Ma'am, ano ako na inyo, ma'am? Ma'am Mila. Mila. Ma'am Mila, kunyari lang ng diamond ka na. Magkano yung diamond? 44,660. Si Ma'am Mila, naglabas po siya ng 44,660. Ang kapalit doon, 14 products. Ngayon, may negosyo na siya. 14 products, bitaw ng 44,660. Kaya pala siya 14 products, kasi nabili mo lang yun na 3,190 lang ang isang peraso. Pag binenta ng 4,900, yung isang peraso, may 1,710 agad. Okay ba yan? Ma'am Mila, pag naubos product mo, anong gagawin mo? Magre-repeat order. Bibili ulit. Ang maganda ngayon, dahil member na siya, kung may account na siya, this time, mabibili ni Ma'am Mila na 5,340 na lang, dalawa lang. In short, ang isang peraso, 2,670. Pag binenta ng 4,900, meron ka agad si Ma'am Mila ng 2,230 income. Okay na ba yan? Okay. Ma'am, nagkwento mo lang. Magandang product, may bumili sa'yo. May 2,230 ka. Pwede na? Okay. Ang tawag doon, direct selling or pagbebenta. Sa pagbebenta, pwede tayong kumita. Pwede tayong kumita. Pero never tayong yayaman. Ang itinuturo ko namin, paano tayo yumaman? Yung kumikita ka habang natutulog. Ganito gagawin natin. Si Ma'am Mila, ang sabi ni Ma'am Mila, mag-diamond din ako. Ako yung kaibigan niya eh, kaibigan ni Ma'am Mila. Ang sabi mo sa akin, mag-diamond ka, may negosyo ka lang, pwede ka kumita at makakadiscount ka, lifetime. So dahil nag-encourage ako, kaibigan ako ni Ma'am Mila, negosyante ako, nag-diamond ako. Dahil si Ma'am Mila ang nag-share sa akin ng negosyo, babayaran siya ng 3,640. Ang tawag din yung producer bonus.
ilan po ba ang kaibigan nyo? Kamag-anak. Every time na nagdagaya mo o nagugol man yan, babayaran ka ng company. Ang tawag doon yung producer bonus. Additional royalty bonus sa nagdaya mo sa Tates and Gold. Dito po, additional income ito. Ang mindset po dito, nung nagdaya mo sa Manila, ang mindset po dito, nag-franchise ka. Pag nag-franchise, nakapangalan sa'yo yun. Ibig sabihin, pag nakapangalan sa'yo, ang tawag sa'yo boss. Ikaw ang may-ari. Tama. Ikaw ang negosyante. Tama, di ba? Nagbitaw ng 44,660, ang tawag doon, nag-franchise siya. Nakapangalan sa'yo, ikaw ang boss, ikaw ang may-ari. So, ganun po yan. Ngayon, ang kapalit po ng Diamond membership na yun, ang kapalit doon, yung system, dashboard, na pwede mong i-open sa cellphone mo. Kung di mo alam, magpapaturo ka naman, tuturuan ka. Ibig sabihin, pag in-open mo doon sa cellphone mo, using of your username and password, makikita mo kagad yung pangalan mo pag open mo siya. Makikita mo agad yun. Boss, ikaw yun, nasa taas. Ngayon, nung nag-join ako, makikita niyo nga pila, nasa second generation niya ako. Makikita niya ako. Kung sino man nag-invite kay Ma'am Mila, hindi niya makikita yun. Ang makikita niya agad, yung name niya. Eh, ako yung si Ma'am Mila direct akong pinasok, makikita niya ako dito. Ngayon, ang sabi ni Ma'am Mila, ikikwento ko rin sa mga kaibigan at kapamilya ko. Kunyari, sila yung mga friends and families ko. Hello, friends. Hello. Hi. Mag-diamond tayo lahat, ha? Yes. Mag-diamond sila lahat, ma'am. Nung nag-join sila, makikita ni Ma'am Mila sila sa third generation. All the way to 15th level, babayaran ka po kung gold package ang kinuha mo. Since diamond package, all the way to 20th generation. Which is better, diamond or diamond? Diamond. So bago, every time may bagong pinapasok si Ma'am Mila, babayaran siya ng royalty bonus all the way to 20th generation. Right? Ang maganda dito, hindi mo to gagawin mag-isa. Kung bago ka lang, mag-invite ka lang po dito, may speaker, pag nag-join yan, para sa iyo yan. Kung hindi nyo mapaniwanag, interesado yung tao, ang magpapaniwanag yung kagrupo mo o sponsor mo. Okay ba yung ganyung negosyo? Kunyari na kwento ni Ma'am Mila, interesado yung tao. Nakwento kay Ma'am. Ano Ma'am name niyo po? Ano name niyo? Ano po name niyo? Bernita. Bernita. Si Ma'am Mila, interesado, nakwento kay Ma'am Bernita, kaibigan, na-interest sa Ma'am Bernita. Ako magpapaliwanag sa kanya. Pero para sa iyo. Okay ba yung negosyo? Tutulungan tayo. So ngayon, ang tawag doon team. Dahil si Ma'am Mila ang nasa team agad, yung susunod na mag-join in the team, under your team na. Pero every time po na may pumapasok sa team, nababayaran po ang tayo. So sa team, meron siyang points. Team bonus tawag doon. Diamond, 7, gold, 3. Everyone will get the right of 20 pesos. Doon sa diamond account ni Ma'am Mila na nilabas, pwede kumita ng 52,000 araw-araw. Paano yan? Ganyan. Si Ma'am Mila ito. Tama? Kunyari, si Ma'am Mila. Ito Ma'am Bernie, isinasampol ko lang si Ma'am Mila. Pero pag diamond ka din, ikaw dito. Ngayon, si Ma'am Mila mo nasampol ka, ha? Si Ma'am Mila. Si Ma'am Mila ito, Ma'am Mila. Nag-diamond ako, Ma'am Mila. Binayaran ka ng 3,640. 3,640. 3,640. Ngayon sa kabilang side, yung pinasok niya, si Ate Nets. Ate Nets, Ma'am Mila. Si Ate Nets, nag-diamond siya. Meron ka another 3,640. Babasahin ni system, ako yung nasa left. Si Ate Nets ay nasa right. Still, meron si Ma'am Mila na 3,604. Dalawang diamond. Kumita siya ng almost 11,000. Kasi meron pa yung royalty income. Dalawang diamond na. Ngayon, hindi naman titigil sa akin, tama di ba, Ma'am Mila? Ikukwento ko rin. Kunyari, ang aking kamag-anak si Ma'am Bernie. Ma'am Bernie, nag-diamond ka. Si Ma'am Mila, magkakaroon pa rin ng royalty. Sa kabilang side, ang aking kaibigan, pinasok ko si Ma'am. Ma'am, ano pa rin yun? Ma'am Pasita.
Si Ma'am Pasita, nag-diamond din. Meron ka pa rin po, Pamila, na 3640, ay na 182 royalty. Si Ate Nitz, isinare niya kay Ma'am. Ma'am, ano po ninyo? Si Ma'am Flor, nag-diamond din siya. Si Mamila, kumita pa rin ng 182. Tapos sa kabilang side, ipinasok ni Ate Nitz, si Ate Wayne. Si Ate Wayne, nag-diamond. Meron ka pa rin royalty 182. So, at nagigets, nasusundan? Nasusundan. Ang tanong, sino ba ang naghanap kay Ate Bernie at kay Ma'am Pasita? Ako naghanap sa kanila, di ba? Tapos si Ate Ness, siya naman naghanap sa kanila. May ginawa po ba kayo? Wala. Pero babasahin ni Sister, ako yung nasa right, sila yung nasa left. Mayroon ka pa rin 3640 pairing bonus. Okay ba yan? Wala ka nang ginagawa? Pero ang tanong, titigil ba kayo ng Pasita? Titigil ba kayo ng Bernie? Hindi rin. Same thing with Ate Wayne and kay Ate. Hindi rin titigil sa kanila. So, possibility, itong grupo namin sa left, mag-grow. Grupo sa right, mag-grow. Pag yun po ang nangyari, itong account mo na minsan ka lang nagtaya mo, 52,000 a day, pwede mong kitain kahit matutulog ka. Making money while you sleep. Nasusundan? Okay ba yan? Kumikita habang tulog? Kasi darating yung time, yung kwento mo, yung kwento nila, hindi na yan matitigil. Tama. Yung grupo pwede mag-grow. Pero every time nag-join ang mga tao under your left and right, you will make 52,000 a day. Pwede na? Hindi yan excited yun. Parang i-request na. 52,000 a day! Alright. So, ganito yan. Ang tawag doon, pairing bonus. Dito naman, yung repeat order. Di ba tinanong kita, Pamila? Pag naubos yung product, magre-repeat order. 5,340 mo na bili. Pero aside from that, meron kang 130 rebates. Ang tawag doon yung residual income. Ang residual income, minsan mo lang ginawa yan, pero lifetime kang babayaran. Sino po nagbabayad ng kuryente dito? Kuryente po, sino nagbabayad? Alam niyo may good news ngayon? Taranin niyo ba yung good news? Hindi kayo natin ng balita. May good news po. Sino nagbabayad ng kuryente? Monthly? Lahat? May good news po ngayon. Magbabayad daw tayo ng kuryente habang buhay. Di, ang kwento ko, di ba minsan lang tayo nagpakabit ng Meralco? Pero nagbabayad ko yung lifestyle. Tama? Ang difference, itong negosyo natin, minsan mo lang itong mag-bill, pero lifetime kang babayaran ni company. Okay ba yan? Ang tawag doon residual. Pag may nangyari lang sa katawang lupa na to, pwede mo itong ipamana sa pamilya mo. Yes! Paano kung kumikita ng 500,000 din naman yung account mo, imamanahin ng pamilya mo. Okay ba yun lang? Paano yan? Ganito yan. Si Ma'am Nina ito, nag-repeat order. Yung binili niya, may 130 si Ma'am Nina. Meron siya. Sa under team ni Ma'am Nina, ako, si Ma'am Bernie, si Ma'am Pasita, si Ate Ness, tama? Nasusundan? Nag-repeat order din tayo, di ba? Kasi maganda product. Yung repeat order namin, yung binili namin ng isang set, makikinabang si Ma'am Nina. Ng 6 times 130, 780 mapupunta kay Ma'am Nina. Ngayon, pag ang product maganda, bibili ba ulit? Bibili ulit. Pag maganda yung kwento, pag kumikita, titigil ba? Hindi. So, from 6 person, this time, ang grupo ni Ma'am Nina is 6. Naghanap ng tiga 36 na. Every time bumibili ng product, meron na ngayon 4,680 residual income every month. Pwede na pambayad ng kuryente. So, 216 times 130. This time, ang residual income ng Manila is 28,080 pesos every month. 1296. Nagsimula sa 6, pero ang grupo niya nasa 1,296 na times 130. 168,480 every month. From 6 person this time, ang grupo ni Ma'am Mina, 7,776 times 130, 1,010,880
Nagsimula si Ma'am Mila sa 6 na tao. Pero after 10 years, ang grupo niya nasa 10 million sa 696. Every time bumibili, 1,310,000,000. 100,000 every month. 1 billion every month. Sabi ni Lola, di totoo yan. May lubudo lang. Sabi na? Di na totoo yan. Huwag na lang yan. Huwag na. Ay, eto na lang. Eto na lang, ha? Eto na lang. Huwag na lang. Huwag na lang yun, ha? Gideon, huwag na. Balik ka. Nagsimula ka ngayon, nag-diamond. After 5 years, yung kwentuhan mo, nagkwento, at umabot ang grupo ko ng 1,296. Every month, bumibili sila ng brand. 168,480. Pwede na? Maliit lang ito. 1,200. Ilang population ba meron sa Pilipinas? Ilan? 100 million. Ang liit na. Pinag-uusapan natin eh. Yung kanina 10 million, pwede rin siya. Kasi numbers never lie. Numbers never lie. Pero kahit sanay po tayo sa 500 pesos, 1,000, 1,500, 2,000 a day, kaya ayaw natin ng billion. Tama? Kaya hindi totoo yan. Pero numbers never lie. 100 million Filipinos ang na-build mo after 5 years, 1,296. Mayroon kang 168,480 every month. Pwede na? O hindi pa rin talaga. Okay, ito. Gusto ko lang kasi ma-imagine nyo na we're sitting in a gold mine. Ang daming tao po dyan, hindi po alam pinag-uusapan natin. Tama? Tama. Posibleng ang kwento mo, magiging kwento ng maraming tao. Yes. Isang tao pwedeng baguhin ang buhay natin. Correct. Yung decision nyo kung gagawin, maraming mababago rin ang buhay. Tama, di ba? 100 million Filipinos. Ginawa mo ang negosyo kahit di mo to alam, kahit di mo paliwanag. Pero yung kwento mo, pwedeng matouch ang million Filipinos. Excited na? Na-excited ba kayo? Nakikita nyo ba? Pero ayaw ko dyan eh. Gusto ko ito eh. Gusto ko ito eh. Di ba? May 100 million Filipinos, oh. Pero ang point ko lang, up to us. Nasa sa atin po ang kung paano natin embrace to. Pero sabi niya, one person na pwedeng makwentuhan. Malay mo, mamila, yung iyong kamag-anak, anak, may kakilala ng kakilala. That's the possibility. Right? Okay na. Ito na tayo. Yan, every time bumibili ng product, nababayaran ka ng company. Yan. Yan. Ito naman yung position. First position, executive. Pag nag-dial ng executive, bibigyan ka ng tablet. Pag nag-manager ka, bibigyan ka ng travel. All expense paid of the company. Pag nag-manager ka ngayon, magta-travel tayo Europe. Alam mo po sa Vietnam, may nakasama ko nag-travel sa Dubai that time. 80 years old. Ginawa niya ang negosyo 5 years. Milyonarya. 80 years old. Kasama namin mag-travel. Kumikita po ng million every month. 80 years old. So, manager. Pag nag-manager po kayo, doon po ang pupunta natin. Crowd manager, bibigyan ka ng cash. 520,000. Kunyari si Pamela nag-diamond ngayon. After 5 years, 7 years, 6 years, nag-crowd manager si Pamela. Ngayon Pamela ang banda, pag nag-crowd manager ka, ganito mangyayari. Iimbita ka ni Dato. May personal invitation sa'yo. Punta ka ng Malaysia. Yung ticket mo libre, yung hotel mo libre, lahat doon wala kang babayaran. Ang gagawin mo lang, Mamila, huwag mong kakalimutan magdala ng gown.
God. Kasi kailangan nakalawgaw ka ng time. Kasi big event ang mangyayari. Big event. Iba-ibang country ang mga delegates na time. Iba-ibang lahi. 67 countries nandun sa event na yun. Tatawagin pangalan mo. Yung during the event, nandun sila lahat, tatawagin pangalan mo. Our newly promoted Crown Manager from the Philippines, Ma'am Mila. Lalakad si Ma'am Mila, paakyat ng stage. Pagdating sa stage ni Ma'am Mila, nandun sila to, nag-aabang may hawak na bouquet ng pera. 520,000 pesos cash. Iaabot kay Ma'am Mila. Naka-bouquet, 520,000 cash. Ang sabi, pangkape ng grupo mo. Diba? Kasi mayaman ka na yan, Crown Manager. Kumikita ka na ng million every month. Crown Manager. Ay, 520,000, pangkape mo na lang yan eh. Okay ba yan? Addition. Ha? Director, bibigyan ka ng qualified car. Royal Director, bibigyan ka ng house in lot or condominium. Ako nung nakita ko, isa lang nasa isip ko that time eh. Kasi 21 years po ako sa pagiging barbero. Another 21 years, hindi ko na po kaya magupit. Nakita ko na ang future ko dun sa kasama kong barbero. Nanginginig-ginig na gumugupit pa rin. Natakot po ako sa future na yun. Same thing with us today. Kung ang sitwasyon po natin, hindi natin yan gusto, or may pangarap tayo sa buhay, gumawa tayo ng panibagong decision sa buhay natin. Hindi pa huli lahat. Hindi pa huli lahat. Kumakain mo ba dito ng KFC? Nakita niyo matanda ko, si Colonel Sanders. At age 65, wala siyang pera. Pero because of the pangarap, yung vision niya na darating yung time, mag-click ang KFC restaurant. Naniwala po siya sa vision na yan. Ngayon po, naging millionaire. So, ibig sabihin, this is the right timing ngayon na pwede tayong mag-decide. Nagdarating yung time, kahit ano man sitwasyon natin sa ngayon, darating yung time, magiging millionaire tayo throughout after. Ngayon, kung di tayo mag-decide, wala na mangyayari, panibagong resulta. Tama. So, it's about decision making. Ang problema kasi, karamihan, hindi ginagawa ang negosyo kasi ang problema niya, walang pera. Walang pera. Tama. Sino walang pera? Walang pera. Ay ba, busy, walang time. Tama. Kung 20 years ago, wala kang pera, wala kang time, wala kang gagawin decision today, another 20 years, or 10 years, 5 years, ganun pa rin ang problema natin. Walang pera, walang time. Tama. Minsan ka lang maglalabas ng 44,660. Yes! Minsan lang yun. Kung wala talagang pera, ganito po gawin yun. Kung mausap kayo ng 44,660 na tao, hingihan niyo po ng piso. Hindi, 44,660 nga na tao. Hingihan niyo ng piso. Eh di may 4,660 po kayo. Tama, di ba? Tama. O solve yung problema natin. Ngayon, kung wala ka ng pera, lahat ng pwedeng ibenta sa loob ng bahay, ibenta nyo na. Kaya pag uwi nyo po ng bahay, pag bukas nyo ng pinto, lahat ng makita yung pwedeng ibenta, ibenta nyo na. Ngayon, kung nakita mo yung anak mong batugan, ulas kayo, baka nabenta ka. O yung asawa mo, benta natin. Ang point ko po, gawa natin ng paraan. Tama? Kasi pag di natin ginawa ng paraan, kahit ano pong sa atin ko rito, kahit magtumbling po ako dito, at di nyo pa rin gagawin ng decision, wala pa rin mangyayari. Maganda nga ang product, di mo naman sinubukan. Wala rin tayo, nandun lang tayo, wala rin mangyayari. Dahil hindi nyo nga po sinubukan, tama? Di nyo ginawa ng paraan pag dinegosyo, wala rin mangyayari, tama? Gumawa tayo ng paraan. Pero sabi nga, lahat naman ng pag-present ako, hindi naman lahat ito gagawin eh. Tatlong klase po na tao ang nakikinig lang sa akin. Number one, ang sabi mo, magandang product, magandang business, pero hindi para sa akin. Kung kayo po yun, at least try na product, malay niyo po. Subukan niyo lang. Number two person, magandang product, magandang business, pero may question ako. Huwag ko kayong alis ng room na to na hindi po namin sinasagot ang tanong nyo. Kasi maraming magnanakaw ng pangarap.
mga dream stealers, mga negative person, pag sinabihan mong ganitong information, negative agad sila. Sabi, di po yun? Di, budol yan. Alam mo gano'n? Negative. Eh, hindi naman tayo binibigyan ng option. Tama. Dapat tayo makikinig sa kanila. Kayo po ang nakikita ng opportunity. Kami po ang nakakalam. Sa amin niyo po itanong. Right? Number 3 person, kayo ang hinahanap namin. Nakita ko ang business. Nakita ko ang opportunity. Kahit anong parang gagawin mo talaga to. Gusto kong mag-join sa RR3. Kung kayo po yun, congratulations. Huwag po kayong mag-alala. Kasi once you start, igagay po namin kayo step by step. Tuturuan namin kayo. Igagay kayo hanggang sa maintindihan nyo to negosyo. Hindi namin po kayo pababayaan. The most important is your decision. Decision. Kasi ang tao, maraming regrets sa buhay kasi hindi nga po nila ginagawa. Hindi sila gumagawa ng decision. Tama? Marami kong naririnig eh. Every time nag-present ako. Minsan naririnig ko sa kanya, sabi na, dapat pala noon ko pa ito alam. Dapat doon ko pa ito narinig. Dapat sana buhay pa yung asawa ko. Dapat sana buhay pa yung anak ko. Kung nalaman ko lang agad itong permax na to. Ganun sila eh. Tama. Marami ko narinig. Dapat doon mo pa ito sinabi. Di ba na? May naiiyak pa na eh. Tama, di ba mga mates? Dapat pala pinakinggan ko na. Pero ito po yung pinaka-painful part. Pinaka-painful na pagsisisi. Narinig mo ito ngayon. Hindi nyo sinubukan ng product. May nangyari. Dapat pala nakinig ako dun sa barbero. Dapat pala naniwala ako. Di ba? Eh, hindi nyo mang gawin ang negosyo na to. After 3 years, 5 years, maririnig nyo ulit ito. Ang sasabihin nyo, sayang. Dapat pala nag-diamond na ako that time. Ginawa ko na. Or buti na lang ginawa ko. Kasi nandito ako sa big event. Milyonaryo. Diba? Ano yung decision making? Tandaan po natin ang kalaban natin lahat oras eh. Itong oras, araw na ito, kailangan din ito babalik. Tama? So, decision lang po tayo. Ngayon po, may isi-share lang ako na bago tapos ang presentation. Napalayan ko na pala kanina. Pala na kanina. I-play ko lang itong video. Nagkaroon pa tayo ng event.